sa YouTube. Kung doon na mo'y suhiron, unsa magutong nasulti na mo'y nga magutong, unsa man gigisulti ni Mrs. Evelyn Madrio sa DSWD na tanawan ninyo dito. Tanawan ninyo sa YouTube. Naa ka na nga edition. I think that was last week, di ba? Kita ninyo, black and white. Wagin mo problema, ani. Tanan. Kuali, transparent ni tanan ang tingog sa iligan. Ug dinhi madungog ang tanan. Bisan kinsang panghuna-una. Dili ni kay magsige lang ta good morning sa mga nagbayad sa programa. Dili lang ni kay magsige lang ta good morning sama sa mga black timers. Uban nga magsige lang good morning sa mga amo nato nga nagsweldo nato matag bulan para mutingog para nila. Mag-good morning tas katawhan. Katawhan ang hari dinhi. Wa tay good morningon ani gawas og interview na to. Wa tay good morningon nga politiko gawas og interview, of course kortesiya na pero ang good morningon namo kamong katawhan, kamong labing ubos nga katawhan, labi na katong di madungog, wa na maatiman, sandong victims, sandong survivors nga murag gipasagda na lang karon sig away sa politika, vicious kayong away in town pagkaluoy sa atong mga sendong victims. Hangtod pagkakaroon wa mga balay ang kinabagan na humana ang Cagayan de Oro. Humana dugay ra pila na katuig iligan wa gid ba implement dawion na lang kwarta kay nagsig panggiaway kining mga atong mga higala. Anyway, dinhi madungog ang tanan usbo nato. Bisan pa man gani ang mga bata, ang labing kabos, bisan pa man ang mga buang, paminaw nato kung gusto mo sulti kay silang tanan dunay sugilanon. O kining tanang sugilanon sa usa ka maalamon nga iliganon ug maalamon nga tawo. Makita niya ang tinuod sa panagtimbulay sa mga panghuna-una. Lahi-lahi ana ba? So manong mo nga paminaw ay gid miss aning programa og sa DXIC ay miss. Labi na National Ruben Canoy na kumpleto na kay ni. Napay straight to the point, napas Felix Talasan, grabe kay monumentaryo. Jose Chris Kinabato, niya itong mga technical partners din mga banggiitan kaayo. Judy Bulhock, Judy Iton, Ber Magallanes ug Felix Talasan, of course, mga veterano kaayo mga technical engineers sa broadcast media. Ay jud mo, diri jud ta, no? Diri jud ta. Unya, o gusto mo, ay, di po kumingon, ay magpaminaw sa uban, paminaw mo. Muna kumahin mo, palit mo daghang radyo, magpalit mo radyo nga na. Lagi mo, kanang radyo ba nga, dual SIM. Paminaw mo kay kinahanglan bukas ang atong panghuna-una. Unya, muhimo tagbaruganan. It's not because nagbutar ka na tanang mayura o supporter tanang mayura, or anang kongresmana, o anang bisi mayura, o mga konsihala, diha, anang politiko ha. Muhimo tagbaruganan based on the facts, no? Kay kining dili na pwede ang nangaut-uta aning kalaki nato kining personality oriented politics ba nga mupabor ko aning mayor kay nagbutar ko ani kitawo ko ani mupabor ko aning congressman mupabor ko aning vice mayor konsyal kay ato ni gabuto ko aning that's wrong. Kay kanang mga tawo na mo labayar na ba na pag master nilo biyaan ra bata ana tan-aw na to ang merito sa ilang gihimo ug unsa tinuod daw dili kini mga pasangil bukas nga panguna-una ba aron kita mao na ang mature nga iliganon, mao na ang mature nga lungsuranon, di ba? Unya dinhi madungog man ang tanan atong gipaminaw kagahapon ang may buntag di ay ni Mr. and Mrs. Engineer and Mrs. Alex Alorvi Imperiado minaw kanato karon. Mayong buntag usab, wow, sosyal, no? Ako mga igagaw diha sa Balagataasa Maigo, Gabriel Anlos Mihurada. Minaw via the internet. Nag-replay pa sa YouTube sila. Okay. Sa ato mga kaigsunan diha sa Iraq, sa Afghanistan, mga iliganon din ha. Labi na ni Mr. Rolando Marikit, of course. Ni Mariel Bumidiano diha sa Australia. Sa ato mga kaigsunan iliganon sa Amerika sa nagkalailaing suok sa kalibutan nga naminaw kanato karon via the internet sa audio-video live streaming. Mayong buntag ninyong tanan agunsa na ba diha gabi ba diha o hapon ba diha wa naman tang kaklaro ang taon ani kay lain ang atong mga oras maayong buntag ninyong maayong adlaw ninyong tanan. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Kuan kada bulan og 300. Dayon ang problema namo kay dili gud mohatag og resibo ang tag-iya sa yuta. Pero may ilang pagkakatagas balay, wala mo yuta din. Wala po ni kabaluan ang
Mauli ang reklamo gahapon sa usa ka sendong victim, sendong survivor nga wala magpaila. Unya naghangyo nga wa magpaila ato po ng tahuron basta nailhan lang nato na mao lay responsibilidad namo no among taguan kay hadlok siya mainitan siya usa siya sa mga pamilya nga nahimuan og balay sa Red Cross diha sa Hinaplanon sa Banay Lianes. Unya lagi gihimuan lang dai sila balay nahibalo karon nga ang yuta di ay sa mga Lianes unya I don't know o nagreklamo sa karon kay maghatag sila matag bulan og 200 o 300 baka dili kuno resibuhan wa sila mapasayod basin pag-abot ingon na lang kuno sila nga hawa mo diha anytime so noy po tawon kaayo pa tawon kabangon sa sendong halos di katingog pero kining atong tulumanon muhatag mo tingog sa mga way tingog sa mga mahadlok mo tingog ang ila nalipay nag-text sila salamat kay attorney kay nakatingog na dungog media sa tingog sa Iligan kami mga sendong victims dire sa Red Cross sa Hinaplanon maminaw mi karon sige ato na pong natawagan di ay si Ma'am Genevieve naminaw siya karon Miss Genevieve Amudia sa Red Cross aron maklaro unsa gini kay tabangan nato ni resolbaho din kundi magdebate ta permiro pero mangita tag kasulbaran ni ining tanan tan-awon sa nato unsay tinuod padayon na nato reklamo replay tani ha pero tungod nga tuma pa ni ato higayuna wala nga pirma lang ni para duna gyud mi balay nga kapuy-an. Okay. So ang kinsa may representante sa Red Cross ana nang pwede na matawagan kanang kuan katong sa Red Cross ano mga volunteer mo to sa una siya mga kuan volunteer ba to sila sa volunteer pero diri na nga Red Cross ano yung opisina niya diha nga Red Cross sige so ang resulta di ay gitagaan mo pala ano yung tiwag dili nyo dili ang wala mapil magatang wala so ang resulta ka pag ipaabang mo sa pila ka balay mo diha murag kuan 73 or 75 mga sendong victims sendong pila inyong abang sa balay 300 kung sa may sulti wa mo ato sa Red Cross nga nung pagkabutangan ni nga ang yuta di man ninyo mapapahawa mo anytime 10 years lang ang kontrata. Doon na may kontrata na 10 years. Ngayon, pagkuhan na sa 10 years, ang balay, ang ilahan na lang yuta. Ang balay, ilahon na po na wala mo madalagbisan gamay nga. Sa manay nga kontrata, nagpirma mo, tali ninyo o sa Agias yuta, ang kontrata mo? May kontrata ka. Ngayon nagbayad. Ilang rin po sa kontrata, wala. Dilpon. Hindi ko murag sa tag-iro na sa yuta siya. Pero ang butang ka, unsa nang... Yeah, karon doon na ba nagdumalan niyo Red Cross man ka na nabay taga Red Cross nga nga niyo gar para mutabang anang problema ha. Kay isip sa Agias yuta anong isyuhan ha. Katong niagi natong mga kuan gikan sa gawas ba? O lagi. Uning bisita. Pero palitan mo yung kag Red Cross na amoy tao dire nga nakitaan nga mo na in charge ana. Katong mana mo gud sila atong pamuno pag mong gitabaho lang. Karon kay wala na Wala sa Red Cross. Wala sa Red Cross na. Dayon nag-abang ni sa yuta karon 300. Ang among untaan ang gusto siya tagaan pud may resibo. Wala kay mataw-ataw man pag-abot sa 10 years ana. Resibo. Dili notebook lang ibutang sa notebook. Kising ngalan aning tagiya sa yuta? Carolina Llanes ug Armando Llanes. Armando Llanes. Duha sila. Sige, dili mo taga-agresibo na inyong concern. Sige madam, atong tawagan po nato ang Red Cross na nakurat ko ni nanay natin. Sabi ay arsalan wala. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Nadungog niyo itong reklamo gikan sa Red Cross Village sa Hinaplanon. Sinita 5 ni ka mga balay. Tanaw nato unsay mahatag nga solusyon ini pinaagi sa atong mga linkage sa media. Mao ni ang papel sa tingog sa iligan. Unahon gyud nato tawagan nato niya ug usab si Vice Mayor Rudy Marso sa iyang SALN. Tawagan nato basin kamata nagsayo. Gahapon wala mo gawa sa kwarto kay murag naminaw lag radyo sulod mata na tingali to mata na 2 ka bulan na biyan kinatulog tungod sa SALN. For your construction needs to build beautiful buildings and homes. Your doors and ceilings, see pearlings, roofings, steel trusses, steel deckings, casements, PVC windows and doors. Durable, beautiful, and affordable. At Inshallah Marketing, your satisfaction is our concern. Quality and artistry, Inshallah can guarantee you'll be delighted of the services. At Inshallah Marketing. Inshallah Marketing
also offers roof and gutter cleaning service to remove dirt, rust, and algae to extend the life of your roof. It also repair and replace dilapidated roof and gutter and offers repainting job to have your roof a stunning new look. Inshallah Marketing has a team of experts to professionally perform quality job at a very reasonable price with 1-year warranty. Call us now at 223-0533 or 223-5832 or visit us at Bagong Silang Highway, Iligan City. Good morning, the Honorable Grace Labalan Katubig, ang atong pinalangga nga konsihal diha, kagawad sa Barangay Kiwalan. Of course, sa atong mga kaubanan po dihang CDP, Centrist Democratic Party, members, ang atong secretary sa CDP Iligan, si Ayan Caliba. Of course, good morning usab ni Kagawan Largo, ni Kagawan Abadies, tanang mga opisyalis diha, si Kapitan Alon, good morning usab diha sa mubisita ta diha, murag na sila session, mubisita ta anytime kay nagtuyok-tuyok ta karon sa atong mga kabaranggayan. Ang Call for Justice, and maybe we will be bringing some other lawyers and advocates of Call for Justice para makiglink pud ta sa capacity building program sa Call for Justice nga makiglambigi ta basin natin matabang legal diha sa pagcapacitate sa atong mga barangay official sa ilang mga trabaho. By the way, ipublika ron nato ang usa labing ulahi kini nga libro nga atong i-publish alang sa barangay. Anytime i-publish nato ni sa Call for Justice, sinulat ning inyong alagad, libros barangay labing ulahi, kompleto ni hasta ng climate change, tanang mga balaod sa barangay recent ginasuksok na diri. So paabutan ninyo na, paabutan. Salamat kaayo sa Crisca Garments pinagi ni Engineer Vicky Fernandez Campilan sa Regs Beach Resort under new management. Good morning, salamat ug salamat kaayo sa Joseph's and John's Barbershop alang sa inyong pagpagwapo, pagpatahom, hairstyle, haircuts diha lang sa Joseph's and John's Barbershop diha gayud kilid sa St. Michael's Cathedral, very conveniently located dinha, no? So salamat kaayo ug salamat sab kayo Attorney Saldi Lim ug Attorney Ed Prospero. Si Attorney Saldi Lim guwapo kayo, Chevrolet Trailblazer, guwapo kay SUV, sakyan niya ako ana siya, padriver niya ako ana siya, sa driver niya ako, no? Chevrolet Trailblazer bago pa na-deliver. May buntag diha press, may buntag ng atong presidente sa Integrated Bar of the Philippines Lanao del Norte Chapter, Attorney Saldi Lim. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. 12 minutos na lang, sa dili pa ang alas 7. Good morning, Ninong Paeng Rames diya, akong jogging partner. Yes, Dunya Maria Subdivision. Ang Paeng, good morning. Rames family, good morning. Naka-standby na alang sa atong mga hinaplanon Red Cross occupants diha. Sa mga balay sa Red Cross, naka-standby na si Ma'am Genevieve Amudia. Ato ginigitawagan og tuyo para ma-clarify unsa ginahitabuan ni ba, unsa real score aning ilang pagpuyo din ha kay mga balay man sa Red Cross. Masayod pud ang mga tawo kay ang question mark nganong naingana man ang ang yuta di mo day ilan luoy na kaayo mga sendong victims nabalisa sila kay di ra pud mohatag kuno resibo kini mga tag-iyas yuta. Ato pang pasultihon ni mga tag-iyas yuta anytime. Pero niya si Ma'am Genevieve Amudia, naka-standby na to. Ma'am, good morning. We're now on the air over DXIC. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, Ma'am Jean. Oo, good morning diha. Live ta karon sa DXIC. Ma'am, pahimo ning makabalo, ma'am, masayod, ma'am, unsa ning kahimtangan ning ilang pagkabalay diha, ma'am, kay maulagi na ay nagsaka diri balik-balik mangguto kagahapon in town sendong victim atong gitagan higayon nga makasulti atong gi-replay pagkakaroon og gusto pud ning masayod kay gusto ming asa mi makapapil para makatabang nila unsa man ning pagmatang sa kontrata, ma'am, sa ilang doon na kay kasayuran ug sa unsang paagi nga nahatag kining balay nila sa Red Cross. Actually, sir, kalang yuta sa Llanes, it's a private land. Yeah. Remember sa after Sendong 2012, wala tayo natagaan ang Red Cross o yuta para sa rehab shelter. Yes. Okay. So, ang naitabo, ang donor, they're eager to give man good shelter or temporary shelter
So nangita sila, o nangita ang Red Cross, o kanang paagi nga makatag sa victim sa sendong. So mostly diha sa kinaplanon nga area, muna gitawag na mo nga on-site, ilahang kaugalingon nga yuta. I see. Basta so kanang mga balay tanan din na sa kinaplanon, dili gud na siya kanang sa gitawag nato ng sa gobyerno. Walay labot. Walay labot ang walay labot yuta balay ra ang gihatag. Balay lang gihatag. So inani nga itabo. Ang kondisyon sa Red Cross, for example, kasagaran sila sa mga renters mga sa lab. Na itag-iya, then nag-apang na sa sukat pa sa una, inana na. Okay. Except sa Llanes. Ang Llanes is, ni doon ang donor, ang Red Cross sa Llanes, kita ko kailang space. Okay. Nihanyo mi, na kung pwede ba sila maka-offer nga, iparent nila ang lot o ang yuta, masking lang sa 10 years. Well, yung suprak agreement lang, na iparent nila sa mga victims within 10 years. Okay. Pero ilang offer pa meron 5 years. So, nung donor mag-lisod man make 5 years. Kay, even though temporary shelter siya, ang gusto dun sa donor is 10 years. So, nag-deal, hantod nga, nasugot sila na mura og na sa 8 years na siguro itong offer na magamit ang lot, granting, na makapang ang magpuyo. Okay. Makapang yun sila. So, naitabo, nagdap o bawa ang nagpuyo o ang nag-iya sa yuta. Sila ang naay agreement. Kaya, ang ilang bawa is part sa among requirements. Pagdagaan mo, ang mudap mo na kanang yuta, ipagamit na sa isa kasendong victim. Okay. So, in ala gud ang agreement na itabo. Dili lang sa kanang Llanos. There are other lands na sa San Roque. Oo. Karoon ako, Ma'am Jean, kining pila gid kabalay ang inyong natuko diha as far as hinaplanon is concerned? Pila ka, more or less? Dako. Murag na sa mga 700. Mao ba? Daghan ba nga on-site ni siya, on-site. Balay lang ihimo. On-site na siya, ilaha. Balay lang mo, ilaha ang lot. Pero, for example, ikaw tagiya sa lot, pangiwaan ka ng requirements nila, ikaw tagiya sa lot, ikaw ang beneficiary, maghatag ka sa imong title. Okay. Kung dili ka tagiya sa lot, na ang may kasulatan victim sa tagiya sa lot, huwag ang mapuyo, nga ni-allow ka, ang tagiya sa lot, na mo tuko, ang mapuyo siya din ha. Ma'am, so the agreement is now between the sending survivors and the lot owners. Yes, sir. And the agreement is a lease. Lease ni siya, dili ni siya kay katong rent to own. Dili ko siya rent to own. So unsa may tanong? Lease gid siya. Nakay kopya ni agreement, ma'am. Pagkahuman, ma'am, ibutan na ko, pagkahuman, kuan, wala na sila nga. Yes, sir. Yes, na siya. Kabaluan ang gapuyo, sir. Ang balay, ma'am, maiya na ni tagiya siyuta. At kaya naman walang balay is temporary shelter. Temporary siya. So it is up to the kontrata man po siya, sir. Kung naasi may kontrata, up to nakasabutan na sa magpuyo. That's it. Kung sa tagiya sa lot. So meaning, kung unsa ang ilahang, kung sa may tabo nila after 10 years, kung ko sila o dili, kabaluan na ang gapuyo o kabalo po na ang lot owner. Walay okay, di mo mabasa nun kay nagtabang mga wala first place, no? Ang amo is only temporary shelter. Temporary. Tagpilaw na yung balay. Temporary shelter, gila siya, sir. Tagpilaw na yung balay, tagpilaw na yung balay, ma'am. Nga gitukod. Taas sa mga 90 to 110. So pwede na sa permanent shelter. Wapo na sa nga balay. Pero, kala siya, sir, sa project na mo, it is a temporary shelter. Temporary shelter so na siya. Good as kini ding 700 ka balay, dili kani siya katong permanent shelter, temporary kinahanglan balayanan pagiday ni sila sa local nga gobyerno ug sa from the national government kay temporary naman Sa amo, sir. Dili makunta lagi ma'am. So dili ni makunta ma'am nga. Explain na to. Sige ma'am. Sa among side kana sa temporary shelter, pero nakig-negotiate lang ko sa donor nga dili supposedly amakan siya, inana siya, wala ko isubot because wala dili kaayo ko sa part sa Red Cross dili sa Iligan because ang mga kitab na sa simento, na steel, unya inana atong balay offer. But then sa among project, it is really a temporary shelter. So that's it ma'am, because this is temporary shelter, kining mga tatawhana dapat day atimanon pa sa gobyerno para mahatagan og permanent shelter as sendong survivors.
Dili ko katubatan na sir. Sige. Ako nag-explain sa inyo nga. Okay. Tagaan na mo sila og lahat. Kaya lang, i-deal na mo lang use of for 10 years or 8 years. Okay. Para lang matabangan sila. Sige ba? Ang ako is emergency response. At least na klaro na. At least na klaro. O dako po tingin sila pasalamat 700 families, no, di ba? Pero kini na mga ubang stakeholders nga ani nga ato pang pangutanon kay mabalaka mi ani kay tanga luoy kay ni. No, but anyway, dako kay inyong tabang ma'am, 700 houses na himo, temporary shelters, no. Nya good as permanent yun kay nindot na 90,000, no. Salamat kayo, ma'am. Sa temporary. Sige, Ma'am Jean, salamat kayo sa impormasyon ni mo, Ma'am Jean. Yes, sir. Thank you, Ma'am Genevieve Amodia, sa Red Cross. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Good morning, GLC Constructions and Manpower Services. Salamat kayo. Ug salamat usab kay Honorable Grace Labalan Katubig of Kiwalan, Barangay Councilor of Kiwalan, Iligan City. Good morning. So atong tawagan kuno tong atong kuanbe taga mga higala sa kuan unsa ilang reaksyon. Di na mo ni undangan ha, mangita tag pamaagi pagkaluoy kini. Sige mag-away diha sa syudad. Tanawa naman ay 700 Red Cross beneficiaries ko way klaro dai ni. Unsa may tamo after 8 years, pagkaluoy mura pag BOT ang Red Cross ani luoy kay si Pao na bumi anytime ala-ala gilalok doon na ilang balay. Nawa naman dai na mo care di ay ng mga wa man dai gobyerno na unsa man tawo ni. Oy, no local government of Iligan I thought gikunta na ninyo na nga na may 700 nga nahimong balay. Oy, temporary shelter pa iman in town kana in town pagkaluoy sa mga sendong victims. Ang gihatag sa Red Cross is only temporary shelter. Unya kanang sa Llanes atong tawagan ang Llanes. Mo intervene ato nakita dapat ang gobyerno mo intervene ani. Nagatuo na in town, wa pud ninyo pasabta in tawag ayo naunsa man town oy, naunsa man town local government of Iligan. At timanan ninyo, nga naman gayon tayo nagtuo nga nga balayanan wa pa man da ini klaro anytime di man gali resibuhan sa ilang mga abang. Pasagdan day nato na, di nato na pwedeng pasagdan oy. Pagka makaluloy, anytime pwedeng papahawaon ba? Wagay day tingali kabalo ang City of Iligan og unsay kontrata ani. Pero may na lang na impormasyon gihatag si Ma'am Genevieve Amodia, no? Nga list ra di ini. Imagine, gihimuan kag balay, temporary shelter, and you believe that's already permanent shelter. And you believe nga, diha na karan, okay na ka diha, sus Ginoo. Kini, atimanan ninyo na, Sangguniang Pangunsod, Vice Mayor Rudy Marso, Mayor Celso Ruencia, Sangguniang, nagsigil lang magdebate, anang tinaw na, klaro na kayo ng issue diha sa St. Michael's Heights, kaklaro na, oy, dili na kontraktor ko, implementor ang simbahan, bigasto ang gobyerno, DSW National Government og 70,000 og 40,000 pod ang simbahan. Mihatag pa sila glute. Ang issue diha legal na pending sa ombudsman, debatihan na dito na sa ombudsman. Kung manubag ng mga pare, kung nakahimo sila og illegal, wa sila makahimog immoral na nakatubag sila sa ilang moral nga obligasyon dali sila mo daghan kay nahimo. Nya kana pa inyong hisgutan diha daghan kay sindong survivors wa mabalay. Inyo pang babag-babagan. Niya pa na daghan din mga Red Cross beneficiaries di man day mailan ng yuta diyan Unsaon naman lang ni magsige magdebate ana mga legal ibutang na sa ombudsman klaro na nga kanang gihimo anang complainant ana inyo habaka na magipamot ipatawag ba si Oktubre ka gihimo ana mao nay makababag samot sa paglaom sa mga nahibilin nga balayanan sa mga sendong survivors sa Iligan kay ni ay diocese nga nakahimo na ko sa kalibo ka balay nga gusto pang muhimo unta pangkasuhan pa man. Tungod lagi kay nunay legal hits, di ta kompleto tanan no. Magpapriso mga pare, mao man ay papel ba ni Kristo di ba? Magpapriso pud mo. I-prosecute natural man na. Di naman na issue. Pero legal issue yung tan-awon diya magutingkay mo ombudsman na katungod na ni Oktubre dito mo atubang, ambot gipatubang tapos Oktubre. Katungod na. Pero kanang propriety ana klaro na, tinarong na, balaan way na question ana. Nakabenepisyo ang katawan sa sindong, nakabenepisyo ang syudad sa Iligan ng national government, nakabenepisyo ang tanan. Hisgot mo legal issue porbida. Niya ay grabing pag-antos at timanan ninyo na palihog. Councilor Ariel Anghay at timanan na.
Di ka magsikag babag-babag anang mga proyekto para sa sendong. Niya 700 ba ini? Pagka makaluluoy ning atong mga sendong survivors kuning aning matang sa atong mga politiko sa iligan. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Wala na tayo panahon kaigsunan ug mapabutan ninyo si Attorney Voltaire Rivera kay murag nabitin ta atong unsa man to nahitabo nga sa Supreme Court sa Singapore midaog ang global na pildi ang mga creditor bank sa NSC. Pabuta po ninyo ugma ug sa Biyernes ang COMELEC 50,000 ka mga iliganon nga mga butante ang dili kumpleto ang biometrics record. Kumusta man ang ilang registration? Imagine ma-disenfranchise di kabutar 50,000 bisan pag nakabutar atong 2013 timanon ta na ba? Klaruhon ta na ba? Salamat kayo again. The Honorable Grace Labalan Katubig. Thank you very much. Salamat kay kaigsunan sa inyong pagtubay o pag-apil sa pagsagit aron mahiusa ang sa katingog sa iligan. Salamat. Kini na usab nimong kauban sa hustisya. Very Kinko. God bless. Praise God. Inyong debate si Attorney Vert Kinko, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa himata nga nangandoy pang matulog kay matamis pang magdanggo sa mga dili tinuod ang saksi sa kamaturan mupiyong lang kasagaran. Ito ang DXIC.